aming agam-agam at mga kaguluhan sa aming bansa. Subalit, sa iyo po kami patuloy nananahan, O Lord God, ng makapangyarihang kamay mo, ang patuloy nakikilos at hihipo sa aming mga government official, O Lord God. At dalangin ko po, Panginoon, bigyan po ng patuloy na kalakasan, kalusugan ang aming Pangulo, at natuto siyang dumipende at magtiwala sa iyo sa mga kinakarap na mga pagsubok sa aming bansa, O Lord God. Natunay po, Panginoon, na lagi kayong nasa tabi niya at tutulungan mo po siya, Panginoon, sa bawat mga problema dumarating sa aming bansa, magi po ito sa pandemic na nagaganap sa aming bansa, hindi lang po sa aming bansa, kundi sa buong mundo. Subalit ikaw ang Diyos na makapangyarihan at Diyos na mangunguna sa aming Pangulo, Lord God, maging po sa kanyang mga kabinete, Panginoon. At tunay po, Panginoon, na palibutan mo sila ng mga taong tama at may takot sa iyo ang aming nasa government, O Lord God. Naging po sa aming mga senador, bless, O Lord God, sa House of Representatives, O Lord God. Bless, O Lord God, sa mga anak mo na magamit mo rin po sila, Panginoon, na maihayag ang iyong pangalan, Panginoon, ang iyong pagliligtas sa bansang Pilipinas, O Lord God. Ang aming puso at isipan, Panginoon, ay matuon lang po sa iyo, O Lord God, at hindi lang po sa pandemic na ito, hindi lang po sa may COVID, kundi sa bawat buhay namin, Panginoon, ikaw ang natataas, ikaw ang patuloy namin lapitan, Panginoon. O Diyos, nakikita mo po, Panginoon, ang kalagayan ng aming ekonomiya, Panginoon. Andun po, Panginoon, na ubos na ang pera ng bansa, O Lord God. Subalit, kayo ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam at may kontrol ng lahat, Panginoon. Ikaw ang magbibigay, Panginoon, ng lahat ng pangangailangan ng aming bansa, O Lord God. Maging po sa edukasyon, O Lord God. Na ngayon po, Panginoon, na-move na naman po ang edukasyon. Lord, ang tamang desisyon, Panginoon, ang ilagay mo sa aming mamumuno sa education department, O Lord God. Kung paano at kung ito po itutuloy o hindi, ang iyong kaluban po, Panginoon. Sus, ang masunod, Panginoon, sa aming education, O Lord Jesus. At tunay nga po, Panginoon, ikaw ang maglalagay ng tamang desisyon, tamang pamaraan, at sila at Panginoon sa iyo lalapit, O Lord God. At gayon din po, Panginoon, sa hanin ng mga kapulisan, O Lord God. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mo po silang bigyan ng kalakasan at magandang desisyon, magandang plano sa bawat mga kinakarat nilang mga paglaban sa COVID at mga kriminalidad, O Lord God, sa aming bansa. Panginoon, wala po kami magagawa. Subalit, kayo ang Diyos na malaki ang magagawa at may ginagawa ka, Panginoon, sa bawat araw, O Lord God. Oh, hallelujah, Jesus. Yes. Tunay nga, Panginoon, napakabuti mo, Panginoong Jesus. At tunay po, Panginoon, na ikaw lang ang aming kanlungan, ikaw lang po ang aming kalakasan, ikaw lang po, Panginoon, ang aming kublihan, O Lord God. Wala kaming pupuntahan kundi kayo, O Lord God, sa pangyari sa aming bansa. Ang dalangin ko po, ang bawat mga anak mo, ang bawat na kumikilala sa iyo, O Diyos, ay nagkakaisa na pinapahayag ang mabuting balita ng kaligtasan, O Lord God. Hindi lang po sa ngayong pandemic, kundi sa bawat buhay namin, Panginoon, yung po ang maganap sa aming buhay, Panginoon Jesus. At tutulungan po kami magsimula, Panginoon. Tutulungan po kami, Panginoon, nandun sa aming puso ang patuloy na kasigasigan at pagmamahal sa iyong salita, O Lord God. Ibahagi ang patotoo na kung paano kami pinago, kung paano mo kami kinalinga, kung paano mo kami niligtas, Panginoong Isus. Diyos, yun po ang maging mindset namin, O Lord God, sa bawat buhay namin. Lord, maraming salamat po sa ginagawa mo sa O Lord God. Tunay napakabuti mo, Panginoon. Ang biyaya mo, ang kahabagan mo, patuloy po namin naranasan, O higit ang iyong pag-ibig, Panginoong Isus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming bansa, O Lord God. Maging sa ekonomiya, sa lahat, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, lang kami talaga titiwala at aasa, Panginoon, na may nagaganap na kabutihan sa aming bansa, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Sa iyo po, Panginoon, binabalik lahat ng papurit parangal sa iyong pangalan ng iyong na sa Jesus. Amen. Amen. Thank you, Sister Luz. Sister Baby, Carlos, pag-pray naman natin ng Israel. Sister Baby. Nandiyan ba si Sister Baby? Brother Chris? Oo. Oh, we praise you, Father. We glorify your holy name. Maraming salamat po sa iyo, aming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po namin tinataas sa iyo ang bansang Israel, O God. Patuloy na kayo po, O Diyos, ang
ang pumalinga sa bansang Israel, O Diyos, sapagkat Ikaw ang Diyos at Panginoon ng Israel, O God. Dinadalangin namin ang lahat, Panginoon, ng mga Israelita na lubos na makakilala sa iyo ng tunay, Panginoon. Hinihiling po namin to sa pangalan ni Jesus na mangyari yung banal mong kalooban, O God, sa iyong bansang Israel, O God. Hinihiling din po namin sa iyong kapayapaan ng bansang ito, O God, na patuloy ang iyong pagkalinga, ang iyong pagsama, Panginoon, and the hedges of your divine protection be upon them, Father God, in the name of Jesus. Yes, Na Lord. patuloy nga po, Panginoon, maranasan, hallelujah, ng mga Israelita, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, makita nila, Panginoon, ang tunay na tagapagligtas, O God. Hiniling din po namin na patuloy mong i-bless ang bansang ito, Panginoon. At maranasan nila ang kamay mo, Panginoon, na siyang humahawak at nag-iingat sa kanila, O God. Ikaw ang Diyos at Panginoon, hallelujah, declaring that the Lordship of the Lord Jesus Christ upon Israel, O God. Panginoon, patuloy na pinasasalamatan ka namin sa bansang ito, O God, at tunay na Ikaw ang Diyos at Panginoon nila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Thank you, Sister Baby. Hallelujah. So, tayo po ay dumako sa salita ng Diyos at babasahin po natin muli yung John chapter 5 verse 16 to 24. So, atin na lang pong sundan, babasahin ko. Ito ay New American Standard Bible. For this reason, the Jews were persecuting Jesus because he was doing these things on the Sabbath. But he answered them, "My Father is working until now, and I myself am working." For this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill him, because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. Therefore, Jesus answered and was saying to them, "Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner. For the Father loves the Son and shows him all things that he himself is doing. And the Father will show him greater works than this, so that you will marvel. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom he wishes. For not even the Father judges anyone, but he has given all judgment to the Son, so that all will honor the Son, even as they honor the Father. He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life, and does not come into judgment, but has passed out of death into life." Manalangin po tayo. Salamat po sa iyong salita na aming binasa, Panginoon, at dalangin ko ang banal na Espiritu ay magbukas sa aming mga pandinig, spiritual ears, at ang kapahayagan mo, Panginoong Jesus, ay mahayag sa puso ng bawat isa na nanonood at nakikinig sa umagang ito. Maitaas ang pangalan mo, Kristo Jesus. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Yung verse 16, dito hindi binanggit na gusto nilang patayin si Jesus Christ, pero sa ibang version, tingnan natin yung ibang version ha. Sa ibang version, ay, mali yung aking pinipindot. Sa King James Version, mababasa natin sa verse 16. Yan o. Teka lang. Verse 16. And therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him. So sa King James Version ay gusto nilang patayin din si Jesus Christ. Kaya
Ano ang dahilan kung bakit nila gustong patayin si Jesus? Pakisagot nga, bakit nila gustong patayin si Jesus? Bakit nila pinipersecute si Jesus? Anong dahilan? Anyone? Kung naalala nyo kung bakit. Ano pa? He is making himself equal with the Father. Hindi pa. Sa 17 pa yon. 16 pa lang tayo. So bakit nila gustong patayin si Jesus? He violate the Sabbath po. Violate the Sabbath. Nagpagaling siya sa araw ng Sabat, no? At ito namang taong, 'di ba, natagpuan ni Jesus yung lumpo na nasa templo at sinabihan ni Jesus sa verse 14, "Behold, you have become well. Do not sin anymore so that nothing worse happens to you." Pero amazing, sa verse 15 ay isinuplong nung taong yon si Jesus sa mga Hudyo. Ang relihiyon minsan talagang yung kapit natin sa religious organization ay hindi ay laging kahit na ginawang ka na ng mabuti siguro naman alam nitong taong ito kung ano ang implication pag sinuplong niya si Jesus, di ba? Sa mga Hudyo. Dahil pinagsabihan siya yung mga Hudyo dito, hindi yung mga Hudyo as a whole kundi yung mga ruling Jews. Yung mga may katungkulan. Okay? So, isinuplong niya sa mga Hudyo, knowing ng implication ay o siguro yung blame ay gusto niyang mawala sa kanya na sinita kasi siya na nagdadala ng kanyang higaan Kaya para lang yung sisi ay maipaling sa iba, isinuplong niya si Jesus Christ. Pwede rin yun. O pwede rin na ganun na lang yung kanyang loyalty sa relihiyon ng Judaismo. Kaya kahit na siya na yung ginawa ng himala ng Panginoong Hesus, ay isinumbong pa rin niya sa mga Hudyo. So, gustong patayin nitong mga Hudyo si Jesus Christ dahil nagpagaling siya ng may sakit sa araw ng Sabat. Ngayon, kung ikaw si Kristo, kung ikaw si Jesus, ano ang isasagot mo sa mga Hudyo na nagsasabi sa iyo, gusto ka naming patayin dahil binayolate mo ang Sabbath? Ano ang parang natural o normal na pwede mong irason, idahilan para sagutin yung mga Hudyo na gustong pumatay sa iyo kung ikaw si Kristo? Sige nga. Sister Nati. Sige nga, Sister Nati. Sister Nati. Okay. Mahina ang salita mo, Sister Nati. Hindi ka na. Okay, yan. Sige. Oo. So, kung ikaw ay si Jesus Christ, ano ang isasagot mo doon sa paratang sa iyo ng mga Hudyo? Anong argumento ang babanggitin mo sa kanila? Galing na nga ako, tapos isisinin niyo pa ako. Pwede yun, no? So, yun ang parang logical na sagot. Meron pa bang iba? Meron pang gustong sumagot? Sister Chris, hindi si Chris Carlos, Yes. Sister Chris.
Sige, sis. Chris, Ano po unmute yung ka. pastor? Yung Ano? gusto kang patayin dahil nagpagaling ka ng may sakit sa araw ng Sabat. Ano ang isasagot mo doon sa gustong pumatay sa'yo? Oo. Sige, Chris. Hipuin siya ng banal na espiritu para maniwala siya na ang Diyos ay buhay at makapangyarihan na nakakapagpagaling ng may sakit. Okay. Sino yung mga gustong pumatay sa'yo? Opo. Sige, sige. Okay. Normal na ang argumento o logical na ang argumento ay parang dalhin sa gumawa na nga ako ng mabuti sa araw ng Sabat. Gusto niyo pa akong patayin? No? Ito ang epekto ng sa pagiging legalistic, no? Yung bang hindi mo na isinasaalang-alang yung positibong ginawa ng tao, kundi yung legalistic rule ay yun talaga ang sinusunod natin. Ang batas talaga minsan marahas, no? Kaya ang salita ng Diyos ay batas ng Diyos. At by itself, marahas yan eh. Pero ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kanya lang, purihin po ang Panginoon. Nung dumating si Kristo, ang sabi sa verse 14 ng chapter 1, dumating siya full of grace and truth. So yung truth, binalansin ng grace. Sinaalang-alang yung pinantay-pantay. So hindi lang basta yung batas, kasi naandun yung habag, naandun yung mercy, in-apply. So pwede ring i-apply dapat yung mercy. Isaalang-alang, hindi lahat kasi pare-pareho ng motibo kung bakit ginawa yung ginawa. Pambihira, yung ginawa ni Jesus Christ napakaganda. 38 years na may sakit yung tao. Tapos on the Sabbath, gumaling. Hindi nakita ng mga Hudyo yun. Ang nakita ng mga Hudyo ay binayolate niya yung Sabbath. Kaya gusto siyang patayin. So in verse 17, sumagot ang Panginoon, hindi niya dinala doon sa argumentong yon. Pwede rin sabihin ni Jesus Christ yun eh. Kasi at one point, mababasa natin na may pinagaling din siya sa araw ng Sabat, di ba? Tapos, nagbigay siya ng halimbawa na pag nahulog ba ang isang tupa o kambing sa balon sa araw ng Sabat, hindi ba pababayaan mo ba yung tupa o kambing sa balon na malunod at mamatay? Di ba sasaklolohan nyo sa araw ng Sabat? So, mabuti ang gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Yun ang natural na argumento. Pero hindi doon dinala ni Jesus Christ. Dinala ni Jesus Christ yung argumento kung sino siya, yung kanyang identity. No? So, dito sa verse 16, nasa balag na ng alanganin si Kristo, pero sa following verses, parang lalo pang idiniin ni Kristo yung sarili niya. Kaya nung sinabi sa verse 17, He answered them, My Father is working until now, and I myself am working. So, nung narinig ito nung mga Hudyo sa verse 18, therefore, for this reason, therefore, the Jews were seeking all the more to kill Him. Sa verse 16, gusto na nilang patayin si Kristo, pero dahil sa sinabi ni Kristo sa verse 17, all the more, mas nagpuyos pa sa galit yung mga Hudyo at gusto nilang patayin si Kristo. Bakit? Kasi yung sinabi ni Kristo sa verse 17 ay equivalent
na sinasabi niyang siya ay equal with God. Yun yung interpretasyon ng mga Hudyo. Because he not only was breaking the Sabbath, but also was calling God his own Father, making himself equal with God. So, in effect, ito yung claim ni Jesus Christ, I am equal with God. Kapantay ko ang Diyos. Kaya sa mata ng mga religious leaders, to make yourself equal with God ay fantastic claim yun. At yun ang ultimate blasphemy. No? So, tatlo lang ang pagpipilian natin dito tungkol kay Kristo Jesus. Number 1, yung claim niya na siya ay equal with God. Pwede nating piliin na totoo yung sinasabi ni Kristo na siya nga ay equal with God. Number 1. Number 2, pwede nating piliin na si Kristo ay hindi totoo yung sinasabi niya at alam niyang hindi totoo yung sinasabi niya. At pangatlo, pwede nating piliin na hindi totoo yung sinasabi niya pero hindi niya alam na hindi totoo yung sinasabi niya. So, punta tayo sa number 2. Alam niya na hindi totoo yung sinasabi niya. No? Ano ang tawag sa taong ganon? Hindi totoo yung sinasabi at alam niyang hindi totoo yung sinasabi niya. Anong tawag sa taong yon? Kahit sino sumagot. Sinungaling. Sinungaling, Pastor. Sinungaling, ano pa? Hipokrito. Hipokrito. O, parang Hulaan po. Hulaan, yes, okay. Ano pa? Sinungaling, hipokrito. Liar. Chismoso. 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 Chismoso daw po, Pastor. Sabi tamo. Chismoso. Sabi ni Jay. Opo. Sige. Kukwento ng mali ay, alam na mga pulis ito. Yung alam niyang yung sinasabi niya hindi totoo pero sinasabi niya sa tao. Ang tawag doon, Jay, ay sinungaling at Mandaram. manloloko. Manloloko, di ba? So, kung hindi totoo yung sinasabi ni Jesus patungkol sa sarili niya at alam niyang hindi ito totoo, ay that makes Jesus Christ a deceiver, manloloko at sinungaling. At yun yung ultimate blasphemy. So siya ay blasphemer. So yun ang dating sa mga Hudyo, no? Na sino ba itong si Kristong ito? Ay si Jesus na ito na isang karpentero. Ang damit ordinaryo lang yung damit, hindi naman maningning. Tapos sasabihin niyang kapantay niya ang Diyos, di ba? So, deceiver. Pero pag sinabi naman natin na hindi totoo yung sinasabi ni Kristo na siya ay kapantay ng Diyos, pero hindi niya alam na hindi totoo yun. Anong tawag natin sa ganong tao? Pagka hindi totoo yung sinasabi niya pero hindi niya alam na hindi totoo. Anong tawag doon sa taong yon? Mapagkunwari. Mapagkunwari. Hindi niya alam eh. Ano? Sister Nati? Ano yon? O Brother Roland? Yung sinasabi niya hindi totoo pero hindi niya alam na hindi totoo. So anong wala klase? siya sa wastong kaisipan. Baliw. Okay. Baliw. Wala siya sa sariling kaisipan. Tama. So wala sa sariling kaisipan. Naalala ko yung merong dalawang baliw na nag-uusap eh. Sabi nung isang baliw, narinig kong sinabi ng Diyos sa akin
na ako daw ay si Rizal. Tapos sumagot yung pangatlong baliw. Sabi nung pangatlong baliw, "Hoy, wala akong sinasabing ganyan sa iyo." So, mas matindi yung ano. Ah, if what you are saying is not true and you don't know na yun ay totoo, ay that makes you baliw. Talagang sira ulo. Pero ano ang pipiliin nyo dun sa tatlo? Si Kristo ba ay totoo? Si Kristo ba ay manloloko? O si Kristo ba ay baliw? Alin ang pwede nating piliin doon patungkol kay Kristo? Sige, Sister Rose, San Andres. Siyempre yung totoo pa, si Kristo ay totoo. Oh, bakit mo pipiliin 'yon? Siyempre, sa ating pananaw ngayon, ay siyempre alam na po natin, siyempre sa Word of God eh. Oo. Sa ating, at this point, kung ikaw yung naandoon, ngayon alam na natin, pero ikaw ay naroon, tiningnan mo si Kristo, ordinaryong tao lang to eh. Siguro po, ang na lang pas doon, yung kanyang ginawa, okay, na pagaling siya, ay kakaiba po yun, walang ibang gumagawa nun, kundi yung sa Diyos lang talaga. Diyos lang ang may, sabi nga ni Nicodemo, walang makagagawa ng ganyang himala, malibang ang Diyos ay sumasa kanya. So, dahil sa kanyang ginawa, He is really true. He is the truth. He is from God. He is walang, yes. Thank you, Sister Rose. Walang sinungaling o siraulo na gumagawa ng himala. No? Walang sinungaling o siraulo na may control sa kalikasan. 'Di ba? Although may narinig ako na nag-claim na pinatigil niya yung lindol. Kilala niyo ba 'yon? Hindi ko na sabihin. Pero so, walang sinungaling at siraulo na yung mga sinasabi ay full of wisdom. Di ba, one time ay the latter part na ng ministry ni Jesus, sabi ng mga Pariseo, hulihin nyo na nga yan si Jesus. Pero bumalik yung mga gwardiya na hindi nila dala-dala si Kristo. At yung mga gwardiya mismo ang nagpatotoo, no man spoke like this man. Walang taong nagsalita ng ganito. So namangha sila sa ganda ng sinasabi ni Jesus, no? Sa wisdom na sinasabi ni Jesus. Pag nagsalita si Jesus Christ with authority, di ba? Nung pinalayas niya yung demonyo sa isang sabi ng mga tao, what man is this? Na sa salita lang niya ay tumatalima yung mga demonyo. So, what a word is this? Sabi ng mga ng mga tao. Kaya marami ang sumusunod kay Kristo dahil sa sinasabi ng Panginoon, dahil sa mga himalang ginagawa ni Jesus. Yung mga himalang ginagawa ni Jesus, hindi yun hindi yun kumbaga yung arrange na meron kasi ngayon yung himala parang stage lang na kunwari ay lumpo tapos nakalakad ganon. Hindi. Si Kristo kasi impromptu Kahit saan, ang daming himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo. At dahil dito, maraming tao yung sumusunod sa Kanya. Although, yung paniniwala dahil nakakita ng himala, mababaw lang yon. Kasi pagdating natin sa chapter 6, sa John chapter 6, verse 66, iniwan din nila si Kristo. John 6:66, no? Iniwan din nila ang Panginoon dahil may sinasabi ang Panginoon na ang hirap tanggapin. Kaya iniwan po nila ang ating Panginoong Jesucristo. So, dito po sa claim ni Jesus Christ na kapantay niya ang Diyos, merong 7 claim si Kristo rito na nagsasabi na siya nga ay Diyos at kapantay niya ang Diyos. Ito pong chapter 5 ng John ay ito yung pinakamalalim na
diskurso ni Jesus laban sa mga Pariseo at mga Hudyo, no? Kaya fantastic claim ng ating Panginoong Hesukristo. Ang John chapter 5 mula verse 17 and following. Kumbaga, sa tabernacle, parang ito yung Holy of Holies ng John, ng Gospel of John, yung chapter 5. So, unang claim na sinasabi ng Jesus ni Jesus na kapantay niya ang Diyos. Nung sinabi niya sa verse 17, "My Father is working until now, and I myself am working," sinasabi ni Jesus na kapantay niya ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos. I am equal with God in nature. In nature. At yun yung naintindihan, yun yung interpretation ng mga Hudyo na kiniklaim ni Jesus na siya ay equal with God in nature. So, kahit siya ay naging tao, yung kanyang pagiging Diyos ay hindi naman nawala sa kanya. So, by nature, si Kristo ay tao, totoong tao, at totoong Diyos. Kaya nung sinabi sa Hebrews na sa Psalms din ba yun? Na He became a little lower than the angels. Sa Hebrew nga yata yun. Na si Kristo ay became a little lower than the angel. Bakit? Kasi naging tao siya. Pero sabi rin sa Hebrews, ginawa ng Diyos si Kristo na better than the angels. Bakit? Kasi siya ay Diyos. No? Mamaya sa Hebrews chapter 1 ay mababasa natin na inutusan ng Diyos ang mga anghel na sambahin ang anak, si Jesus Christ. Ang pagsamba ibinibigay lang dapat sa Diyos. So, suportado ng Diyos yung claim ni Jesus Christ na siya ay kapantay niya. Alright? So, yun ang number 1 claim ni Kristo. Supporting claim. I am equal with God in nature. And then, sabi sa verse 19, "Therefore Jesus answered and was saying to them, Truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of himself unless it is something he sees the Father doing. For whatever the Father does, these things the Son also does in like manner." So number 2, kapantay ni Jesus ang Diyos in terms of work, sa pamamagitan ng gawa. Kung ano ang ginagawa ng Ama, yun din ang ginagawa ng anak. So pantay sila sa ginagawa. Yung quality na ginagawa ng Ama, ganun din ang quality na ginagawa ng anak. Pwede vice versa yun eh. Pwede nating sabihin, walang ginagawa ang Ama na hindi ginagawa ng anak. At walang ginagawa ang anak na hindi ginagawa ng Ama. At naandun din ang Holy Spirit. No? So, Jesus Christ is equal with God in work. In quality of work. Fantastic claim po ito. Supporting yung kanyang claim na siya ay equal with God. No? So, number 3. Verse 20, "For the Father loves the Son and show him all things that he himself is doing, and the Father will show him greater works than this, so that you will marvel." Sinasabi po rito na mahal ng Diyos, ng Ama, ang anak, at wala siyang itinatagong sekreto sa anak. So, in terms of knowing, knowledge, kapantay ni Kristo ang Ama. All-knowing din ang Panginoon in the sense that bilang tao, lahat inihahayag ng Diyos Ama sa anak. So lahat
ng ginagawa ng Diyos, ginagawa ng anak. So dependent ang anak sa ama, ganon din naman ang ama sa anak, di ba? Sa Genesis chapter 1, mababasa natin doon na God created the heavens and the earth. Pero sa John chapter 1, mababasa natin doon na ang anak ang lumikha ng lahat ng bagay. 'Di ba? So, ang God the Father ang creator, pero in effect, ang talagang trumabaho yung anak. So, equal with work. Masasabi ba natin yon na sa ating sarili na yung gawa natin ay kung ano yung ginagawa ng ama? Meron ba sa atin makakapagsabi na, ay, pastor, pagising ko sa umaga, lahat ng ginagawa ko hanggang ngayon, no? Ay kung ano yung sinasabi ng aking ama sa langit na gawin ko. Walang ibang taong pwedeng mag-claim ng ganun eh. Pero ito po yung claim ni Jesus Christ. Fantastic claim. 'Di ba? 'Di ba? Any reaction? May reaction ba doon? Meron ba sa atin makakapagsabi ng ganon? Mula nang nabuhay ako, lahat ng ginagawa ko ay talagang kung ano yung pinagagawa ng Diyos, yun lang. Wala siguro makapag-claim sa atin ng ganon, Pero si Kristo po ay ganon ang kanyang claim. Fantastic claim. At saka walang sekreto sa ang Diyos sa kanya. Lahat hayag. So all-knowing ang Diyos, all-knowing din ang Panginoon, di ba? Yung alam ni Jesus Christ kung ano ang iniisip ng tao eh. Maraming instances mababasa natin sa Biblia na kung ano yung iniisip ng mga alagad niya, sinasagot na ng Panginoon. Hayag sa Panginoon yun dahil alam din yun ng Diyos Ama at alam ng Holy Spirit. So, walang sekreto doon sa Godhead. Walang sekreto doon sa Holy Trinity. Lahat sila ay all-knowing. So, pantay. Fantastic claim. Number 3. So, number 4, verse 21. For just as the Father raises the dead, ito yung greater works na sinasabi sa verse 20, no? Just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom He wishes. Yung ability to give life, sabi, basahin ko din sa inyo yung verse 26. For just as the Father has life in Himself, even so He gave to the Son also to have life in Himself. So sa verse 21, for just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son also gives life to whom He wishes. Kiniklaim dito ni Jesus Christ na kapantay niya ang Ama in terms of power, kapangyarihan. The ultimate power na pwede kang magkaroon ay yung ability to give life. Magbigay buhay doon sa walang buhay. Grabe. Sabi ng chapter 1, verse 4 ba yun? Na in Him was life, and the life was the light of men. Na kay Kristo ang buhay. At yung buhay na yun, nasa Ama din. Yun ang sabi ng verse 26 kanina, di ba? So, ewan ko, hanggang ngayon, alam ko, hindi pa napapatunayan ng mga evolutionist na nagmula ang tao sa yung bang buhay na isang bagay na walang buhay na nagkaroon ng buhay, yung given the right condition daw, pwedeng yung isang protein ay nagkaroon ng buhay, hindi pa nila ma-duplicate yun sa laboratory. Hindi pa nila magawa yun eh. Na yung walang buhay
ay mabigyan ng buhay. Kaya fantastic din yung claim na yun ng mga evolutionist. At yun talaga hindi totoo, no? So pag naniwala ka sa evolution theory at hindi naman totoo pero pinaniwalaan mo, anong tawag sa iyo? Ano? Anong tawag doon sa taong ano? Uto-uto daw, Pas. Uto. Uto. Pwede. O baliw. Kasi pinaniwala niya yung isang bagay na hindi naman totoo. Hindi siya aware na hindi yung totoo. So, linlang. Hindi naman siguro baliw, linlang. At yung ano ngayon na itinataas nila ang science to the point na hindi natin kailangan ng Diyos, no? Dahil everything ay merong dahilan. It can be explained by science. Nako, yan po ay isang malaking kasinungalingan at kakulangan. Hindi lahat kayang ipaliwanag ng sensya unless hindi mo i-consider ang Diyos. Pag hindi inalis mo ang Diyos sa equation, ay may mga pangyayari na hindi kayang ipaliwanag. Yung lumpo na gumaling, hindi kayang ipaliwanag ng siyensya yon. At hanggang ngayon ay gumagawa po ng himala ang Diyos. So here, in verse 21, kiniklaim ni Jesus Christ, the ultimate power is the ability to give life. Sabi ni Jesus, I am the resurrection and the life. So in terms of power, kapantay niya ang Diyos, no? So ano yung number 1? Si Jesus ay equal with God in terms of nature. Jesus is equal with God in terms of work. Jesus is equal with God in terms of knowing. And number 4, Jesus is equal with God in terms of power. Panglima, verse 22. For not even the Father judges anyone, but He has given all judgment to the Son. The authority to judge ay, basahin ko rin yung verse 27, no? And He gave Him authority to execute judgment because He is the Son of Man. So, yung ibinigay ng Diyos sa anak, yung authority to judge means that the Son, si Jesus Christ, ay equal with the Father in authority. Pareho lang, pantay lang sila in authority. Lahat ay ng paghahatol ay ibinigay na ng Diyos sa anak. Makinig po kayong mabuti sa sasabihin ko. Ha? Sundan niyo po ako. Ang sabi sa Biblia, sa John chapter 3 yata yun, na pag hindi ka 3:17, if you do not believe the Son, hinatulan ka na. No? Lahat ng taong isinilang sa mundong ito ay may sentensya na, hinatulan na. Hindi mawawala yung hatol na yon hanggat yung taong yon ay hindi tumatanggap sa Panginoong Hesukristo. Hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. So in that sense, lahat ng judgment dadaan sa anak kay Jesus Christ. So in authority, pantay lang niya ang Ama. So everyone has been judged already. Yung Great White Throne Judgment, hindi yun paglilitis na para i-determine kung guilty or not guilty yung taong haharap sa Great White Throne Judgment. Yun ay execution na lang nung hatol. Pagpapatupad na lang nung hatol. Bakit?
kahahatulan dahil hindi mo tinanggap ang anak. In that sense, lahat ng paghahatol ay dumaan kay Jesus Christ. So, dito sa atin sa lupa, meron tayong iba't ibang level ng korte, di ba? Yung lowest court ay, ang tawag ay RTC. MTC, di ba may MTC Pass? MTC Pastor. MTC Pass, di ba may MTC, Municipal Trial Court? Okay. MTC. So, may Opo. MTC. Opo. Apo. Kasi dito sa NCR, puro RTC. Sa Siruma Pass, si Ruma tinambak may MTC. So, may MTC, Municipal Trial Court. May Opo. CCTC ba? CTC? City Trial Court? Wala naman. Parang RTC ng kasunod, no? RTC Original. na So, sunod na pa ng Regional Trial Court. And then, ano susunod sa RTC? RTC, yung Court of Appeals. Court of Appeals. Court of Appeals. And then, Tapos yung pinamataas Pastor, Supreme Court. Supreme Court. So, meron pa yatang mababa sa MTC, yung Lupon. Opo, Pastor. Opo. Lupon, Pastor. Yung JDR ang tawag. Pero yung Lupon naman ay hindi paghatol yun eh. Opo, Pinagkakasundo ng Lupon yung mga nag-aaway. So kung hindi mapagkasundo ng Lupon, ay sige, punta na kayo sa korte. Di ba? So, then meron tayong Supreme Court. Ang final arbiter ng kaso ay ang Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court na ito yan, hindi na pwedeng anuhan yan, baliin. So, pero sa totoo lang, may mas mataas pa sa Supreme Court natin. At yan ay ang Diyos. At dahil lahat ng authority to judge, ibinigay ng Diyos kay Jesus Christ. Si Jesus Christ din yon. At ito nga, yung judgment ay nangyari na. Nakabata yung judgment natin sa desisyon ng tao kung sa buhay niya, kung tinanggap niya o hindi ang Panginoong Hesukristo. Pag hindi niya tinanggap si Kristo, nireject niya si Kristo sa buhay niya, yung judgment ay ano na yon, done deal na yon. Pero kung tinanggap niya si Jesus Christ sa buhay niya, in-embrace niya ang anak, ay nalagpasan niya yung judgment. Absuelto na siya. So in that sense, lahat ng judgment ay authority to judge ay ibinigay sa anak. Sa verse 27 kasi, bakit ganon? Because He is the Son of Man. No? He gave Him authority to execute judgment. Why? Because He is the Son of Man. Bakit siya ay anak ng tao, so ibinigay ng Diyos yung authority to judge kay Jesus? Pakipaliwanag nga itong verse 27. Brother Chris Carlos. Sige nga. Because He is the Son of Man. Doon sa binanggit. Okay, bago po, nais ko lang pong napakahalaga nitong deity of Christ. Okay. Marami kasing mga kultong reliyon na naniniwala sila kay Kristo, pero yung deity niya ay hindi nila pinaniniwalaan. At ito ay nais ko lang pakatandaan natin lahat. May sinabi ang Panginoon dito sa John chapter 8, verse 23 and 24, kung paano kahalagahan ang deity of Christ bilang Diyos. Sabi po dito sa John chapter 8, verse 23, and He said to them, you are from, sabi dito, babasahin ko na lang sa inyo. Sinasabi po dito na kayo'y and He said unto them, you are from beneath,
I am from above. You are from this world. I am not from this world. I said therefore unto you that you shall die in your sins. For you believe not that I am, you shall die in your sin. Maliwanag po na napakahalaga ng kaligtasan ng tao. Dito ay makikita natin yung kung saan pupunta ang tao, sa langit ba o sa impyerno. Ito ay napakahalagang doktrina. If you don't believe I am God, you will go to hell. Kaya nga kung meron kayong mga kakilala na hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ay Diyos, they will go to hell. Kaya dito makikita, you are human, I am God. You are mortal, I am divine. If you don't believe I am God, you will go to hell. Heaven and earth hedge on this doctrine. Mahalaga po yun. Kaya nga, yung deity of Christ ay napakahalaga sa atin. Okay. Kaya, sasagutin ko po yung tanong ni Pastor. 27. Verse 27. And has given authority to execute judgment also. Alam niyo po ba yung representative ng Diyos? Pag sinabing representative, ikaw yung aking pinadadala. Gawin mo ay yung pinagagawa ko. Kaya po yung ginagawa ng Panginoon, hindi na siya kailangan magpaalam. Nagkakaisa na sila. Yung decision mo. Kaya nga yung nakita ko doon sa unang pagpapakilala ng Panginoong Hesus, yung kanyang pagpapatawad sa kasalanan. Ang sabi niya doon sa lumpaw, huwag ka nang magkasala. Sinong tao ang may karapatang magpatawad ng kasalanan? Meron ba? Kundi ang Diyos. Kaya yun yung makikita nating unang ginawa ng Panginoon. Yung pagpapatawad ng kasalanan ay Diyos lang ang makakagawa nun. Okay. Amen? Hindi anuman tao, kaya anuman kumpisa lang gawin mo sa tao, ay yung kasalanan mo hindi mabubura. Pero yung kasalanang ikinumpisal sa Diyos ay may kasiguruhan, may kapatawaran. Ang sabi dito, the authority executed judgment. This speak the judgment of seat of Christ, which will be for all the believers, as well the great white throne. Judgment, which will be for all unsaved. Kaya nga, si Kristo ang hahatol sa lahat eh. Mga believers, maging unbelievers. At it refers, ito yung ginawa ng Panginoon na because He is the Son of Man. Ito ay patungkol sa kanyang pagbabayad. Binayaran niya sa Kalbaryo ang lahat ng ating ginawang kasalanan ngayon, noon, ngayon, at pati yung gagawin mo pa. Sabi ko nga, binayaran na ng Panginoon. Ang kailangan mo lang ay ipahayag mo yung mga nagawa mong kasalanan. Kung meron pa, at kung may ginagawa kang kasalanan, magsisi ka at kaya kang patawarin ng Panginoon. Kaya nga ito po ay napakahalaga na sinasabi dito na siya yung huhukom. Ang Panginoon Jesus ay hindi lang tao, nagkatawang tao. Siya ay may karapatang maghukom. Okay. Amen? Sige. Kaya nga, kung siya ang ating hukom, kung siya yung ating abogado, pagdating ng araw, siya na yung ating hukom, eh ano pa yung hihahatol sa'yo? Amen? Abogado mo na siya ngayon, tapos pagdating, siya pa rin yung hahatol, eh wala na. Panalo ka na sa kaso. Yun lang po, Pastor. Okay. Purihin Sige. ang Panginoon. Sino pang may ibang opinion sa verse 27 na kaya ibinigay ng Diyos yung otoridad na humatol kay Jesus dahil siya ay anak ng tao. Roland, marinig namin yung iyong Brother Roland. Verse 27. Ito po yung sinasabi sa verse 27.
and has given him authority to execute judgment also because he is the Son of Man. Okay. Dito ay matutunghayan natin in verse 27 up to 30, Jesus spoke about his relation to men in the future. Ano, yung authority pong ito to act as a judge rests upon his humanity as the Son of Man. This judgment must rely on the fact that he is the God-man. Okay. Ano po, yung pong the Father gave incarnate Christ authority to execute judgment. The judgment here has to do the authority over everything in government on earth. The Father made him king, Jesus, to rule the world. So yun nga po yung sinasabi, kaya sinabi pa nga, may authority siyang buhay ng mga patay. Dito sa lupa yon. Kasi nga siya ay Son of Man. Okay. Yun lang po, Pastor. Sige, thank you. Mukhang may binabasang komentary si Roland. Okay, thank you, Brother Roland. Meron pa ba? Meron pa? Sige, si Rose. And they gave him authority to execute judgment because he is the Son of Man. Sa akin naman po dito, Pas, kasi ako, sabi ko nga, galing ako sa iglesia mas, di ba sa iglesia, mas, si Kristo ay minamaliit. Tao lang. Tao lang. Hindi sila naniwala kay Lord being God. Sa akin naman, Pas, dito, ang judgment ay binigay ng the Father God the authority sa ating Panginoon na mag-judge because He is the Son of Man, because He is God who became man. Wala pong ibang gumawa nun. Never, ever, at kahit saan, kahit kailan, kahit sino, walang ibang pwedeng gumawa nun, kundi ang Panginoong Hesus lang, na siya yung Diyos na nagkatawang tao, at nung siya ay naging tao na ginawa niya yung redemption, yung plan of salvation, tinapos niya lahat. Yung saving, yung makapagliligtas sa tao from start to the end, no? From heaven to hell. Talagang si Kristo lang ang tinapos ng salvation, yung kung paano iligtas ang buong humanity, deliver humanity from sin through His humanity sa pagiging incarnate Christ. Siya lang at walang iba. Even the Father knows that. I believe, alam ng Ama yun, na si Kristo lang sa Revelation po, walang iba, the Lamb of God Himself. Kaya, has the authority to execute judgment sa buong humanity. So, yun po sa akin, Pas. Okay, amen. Thank you, Sister Rose. Ang dahilan kaya ibinigay sa kanya yung authority to execute judgment ay dahil siya ay anak ng tao, naging tao. Ibig sabihin, naranasan niya kung ano ang maging tao. So, walang sino mang makapagsasabi sa Diyos, unfair ka Lord, hindi mo ako naintindihan Naranasan mo na ba yung naranasan ko? Hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon yun Kasi mas matindi ang naranasan ni Kristo, 'di ba? So, kaya ang sabi sa Hebrews, pwede tayong lumapit sa Panginoon sa throne room of grace. Hindi natin kailangang matakot kasi nauunawaan tayo ng anak ng Diyos. Dahil naranasan niya, naintindihan niya yung ating kalagayan. So, the authority to judge ay nasa anak. Kaya, ano yung sasabihin mong hindi claim ni Jesus na siya ay Diyos? Hindi totoo yun. Dahil dito sa binabasa natin, ang dami niyang claims dito na sinasabi ng Diyos yung kanyang point by point equality with God. He is equal with God in nature. He is equal with God in work. He is equal with God in knowing, in knowledge. He is equal with God in power, ability to give life. He is equal with God in authority. Nasa kanya yung karapatan para humatol, no? So, verse 23, number 6, so that all will honor the Son even as they honor the Father.
He who does not honor the Son does not honor the Father who sent him. So dito, kiniklaim ni Jesus Christ na He is equal with God in honor. So yung unang bahagi ng sentence ng verse 23 ay positive. If you honor the Son, you honor the Father. Yung pangalawang bahagi ay negative. If you do not honor the Son, you do not honor the Father. Ito yung sinasabi ni Brother Chris kanina na maraming mga kulto na pilit na ibinababa yung estado ni Jesus Christ. They do not honor the Son. So, they do not also honor the Father. Ito ang malaking pagkakamali kung may mga nakikinig dito sa mga relihiyon na pilit na ibinababa yung level ng Panginoong Jesucristo, sinasabing siya ay tao lang. Sa Jehovah's Witness, sinasabing siya ay lesser God, no? Yung iba ay sinasabing siya ay good teacher lang. Hindi option yun eh. Kalokohan na i-consider mo si Kristong good teacher lang. Kasi yung ginawa ni Kristo at yung sinabi ni Kristo, hindi option yun eh. Tatlong option lang talaga. Kung siya ay totoo, kung siya ay manluloko, at kung siya ay baliw. Pero rejected natin yung dalawang option. Isa lang talaga ang pipiliin mo. Siya ay totoo. Dahil dito po sa mga binabasa nating talata, He is claiming equality with God in different areas. So in honor, pagka in-honor natin ang Panginoon, you honor God the Father. Hindi, may mga relihiyon din na sinasabing, dumirekta ka na sa Ama. Hindi pwede yun eh. Hindi natin pwedeng itsapuera si Jesus Christ dahil siya yung itinakda ng Diyos Ama para makarating sa Kanya. Meron naman, dinadagdagan pa ng isa pang mediator, di ba? Daan ka muna sa nanay. Pambihira, no? Lalo pang pinahirapan. Si Kristo lang talaga. The right mediator. Why? Because He is the Son of Man and He is the Son of God. So, in our faith and belief, hindi mo pwedeng takasan si Kristo. At mag-isip-isip yung ibang mga nakikinig dito na ibang orientation, itaas natin ang Panginoong Hesukristo. Because honoring Jesus Christ means honoring the Father. So kung ano po yung claim ni Jesus Christ dito is to honor the Father. And then verse 24, lastly, pangpitong category why Jesus Christ is claiming Himself as equal with God. Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes Him who sent me has eternal life and does not come into judgment but has passed out of death into life. Parang sinamarize na sa verse 24 yung mga sinasabi natin kanina, no? Pero ito yung proseso. Ito yung paraan para i-recognize natin si Kristo sa lahat ng sinasabi niya sa verse preceding verses. He who hears my word and believes. Hear and believe. Kailangan mong marinig para ikaw makapanampalataya. Ang purpose kung bakit sinulat ni John, again, ang purpose kung bakit sinulat ni John itong Gospel of John ay para makilala natin si Kristo at manampalataya tayo na si Jesus, ang Kristo, ang Mesaya, at sa pananampalataya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So lahat po dito ng sinasabi ng Panginoong Jesus ay dapat nating panampalatayanan, lock, stock, and barrel, wala kang itsapuera, yung kanyang equality with God dahil ito ang magbibigay sa atin ng eternal life. No? So in verse 24, Jesus is saying, my word, yung aking salita, yung katotohanan, equal with God.
So Jesus Christ is equal with God in truth, sa katotohanan. Yun yung ating pananampalatayanan eh. Yung salita ni Jesus na sinasabi niya, salita yun ng Ama. Yung katotohanan sinasabi niya, the same truth na sinasabi ng Ama. So, pitong equality na kiniklaim ng Panginoon. In nature, in work, in knowledge, in authority, in power, in honor, and then ito, in truth. So, nais kong dalhin kayo sa Hebrews chapter 1. Hebrews, nasa na yung Hebrews ko? Hebrews chapter 1. Okay. God, after He spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. And He is the radiance of His glory and the exact representation of His nature, and upholds all things by the word of His power. When He had made purification of sins, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Ano sabi dito? In the past, in the Old Testament, ang Diyos ay nagsalita through the prophets, yung mga propeta, nagsalita ang Diyos. Pero inihayag ng mga propeta ang salita ng Diyos, kanya lang, patsi-patsi, hindi buo. Si Jesus Christ, sabi sa verse 2, God has spoken to us in His Son. He fully revealed kung sino ang Diyos. Yung fullness ng revelation ng Diyos ay na kay Kristo, nasa anak. He is, sabi sa verse 3, He is the radiance of all of His glory and the exact representation of His nature. Sakto. Walang labis, walang kulang. Gusto mong makilala ang Diyos? Kay Kristo ka tumingin. Siya ang eksaktong revelation ng Diyos kung sino siya at ano siya. Sakto sa kapangyarihan. Kaya galangin natin si Kristo in the same way na ginagalang natin ang Ama. If you reject Christ, you do not honor Christ, and you do not honor the Father. Pure and simple. Ganun lang po yun. Kaya, purihin po ang Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. It's 10:30 at merong ibang interaction pa. Gusto ko lang mag-share pa. Sige. Sabi ko nga, kung ang isang tao, isang grupo, isang relihiyon ay tumatawag sa Ama na hindi kumikilala kay Kristo, sabi ko nga noon, doon sa relihiyong pinanggalingan ko, hindi ang Diyos Ama yung tinatawagan nila, kundi si Satanas. That's the false father. So, kasi hindi dumaan kay Kristo. Kaya, sa Book of Revelation, talagang doon din sa first Sister Rose, paano ka anong nangyari at ikaw ay nakawala doon sa ganong paniniwala? Gradually eh. Ang una-una talagang nag-open ang mind ko ay yung testimony ng lahat ng mga born again, pastor, miyembro, at kasabay na rin po ng pag-introduce nila sa akin ng Bible, pagbabasa ng Bible. Testimony nila plus Word of God. So that opens my mind. Pero sa Iglesia ni Cristo, binabasa rin na yung Bible, di ba? Ang mga ministro lang po nagpapaliwanag. Okay. Hindi kayo authorized na bumasa ng Bible? Opo. Mag-explain, hindi kami authorized. Ministro lang. Okay. Alright. So, Sir, sige, Brother meron Chris. po akong konti. Nais ko lang basahin natin itong 1 Corinthians chapter 11, verse 3. Okay. Napakahalaga po nito. Dahil ang pinag-aaralan po natin ito yung deity of Christ. Marami nagsasabi na yung paniniwala nila na mas nakakahigit ang Ama kaysa sa anak.
Dito po sa 1 Corinthians chapter 11 verse 13, sabi doon, does not diminish the deity of Christ, but rather show us His loving submission to the Father by virtue of the harmonious divine order and the position within the deity of Trinity. Yun po yung sinasabi dito. Kaya hindi po pwedeng maliitin natin ang anak kaysa sa ama. Meron po silang harmonious divine order. Kaya yung sinasabi, mayroong unity. Yung pong napakahalaga na maintindihan nila yon, na hindi po pwedeng direkta tayo sa ama kung wala ang anak at kung wala ang banal na Espiritu. Yun lang po, Pastor. Okay. Yung salitang greater at yung salitang better, magkaibang, yung better at greater, magkaibang connotation nun, di ba? Kasi at one point, sinabi ni Jesus na the Father is greater than me. Okay? Opo. Mga ang connotation ng greater ay in rank, in authority, or in position. Pero yung better, ang tinutukoy nito, ang connotation nito ay yung nature. Hindi mo mababasa sa Bible na sinasabing the Father is better than Jesus Christ. Kasi the same nature sila eh. Now, si Kristo was made lower than the angel. Nung naging tao siya, made lower than the angel. In position, dahil naging tao ang Panginoon. Pero sabi rin sa Hebrew, so much better than the angel si Jesus Christ. In nature. Pag better, nature ang connotation yan eh. Kaya di hamak na mataas ang Panginoong Hesukristo sa mga anghel. Sabi nga ni Jesus Christ, ay sabi ng Ama sa mga anghel, worship Him. Worship. So, hindi mo maipagkakamali ang pagka-Diyos ng Panginoon. So, yung sinasabi ng iba na kahit kailan hindi claim ni Jesus Christ na siya ay Diyos, ay basahin nila ng husto yung John chapter 5. Fantastic claim yan ng Panginoon na hindi mo maipagkakamali na kiniklaim ni Kristo yung kanyang pagiging equal with God. Although He was so humble, sabi ng Philippians chapter 2, na hindi niya, yung pagiging equal niya sa Diyos ay hindi niya pinanghawakan in the sense na kapituko, but He made Himself like a servant. So kaya, pero yung mga binanggit ni Kristo sa binasa nating talata sa chapter 5, ay talagang you have only one option to choose na siya talaga ay totoo. Hindi siya sinungaling, hindi siya baliw. No? At mag-ingat tayo sa mga ibang grupo. Kailangan marinig at maunawaan to ng marami. Kawawa sila in eternity pagka yung kanilang sinasamahang grupo, ibinababa ang Panginoong Hesukristo. Nako, ay pagsisisihan nila yan in eternity. So, okay mga kapatid, wakasan po natin ang ating Bible sharing sa communion. I hope nag-prepare po kayo ng communion element. So, let us pray and take communion. Father, as we partake of the element of communion, nagpapasalamat po kami, so much grateful, O God, sa ginawa ni Kristo para sa amin. Kami na hindi karapat-dapat na mapunta sa langit ay dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Siyang aming tagapagligtas, siyang aming hari, siya ang lahat-lahat sa amin, Panginoon.
Thank you, Lord, for sending your Son, Jesus. And we have entered into a covenant relationship with you, a blood covenant ratified by the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary and being currently executed dahil siya ay nabuhay na muli at umakyat sa langit at nasa kanang kamay mo, Ama, upang ang blessing ng covenant na aming tinanggap at pinasukan, Panginoon, ay malayang dumaloy sa buhay ng bawat isa. So as we partake the element of communion, we receive protection, we receive health and healing, we receive shalom, peace that passes all understanding. We receive every blessing that you have in store for us in the heavenly places and yung nakapaloob sa covenant na tinanggap namin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. The Lord Jesus Christ, on the night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Kainin po natin yung tinapay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the same manner, Hallelujah. He also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me." Inumin po natin. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Amen. God bless you all. Hallelujah. Amen and amen. 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 God Okay. bless. So, Hallelujah. lumalago ba tayo sa ating mga sharing dito? Nakikilala ba natin ang lubos si Amen. Kristo? Yeah. Yes. Amen. Merong verse pa sa sa Hebrews chapter 1. Yan talaga naulo ko sa mahabang panahon na parang Hebrews 1:8 yun na kahit ang Panginoong Jesucristo hindi niya claim sa sarili niya na siya ay Diyos, but the Father himself declared He is God. Hebrews 1:8 po yan So hindi kahit saan, kahit kailan, kahit kanino, hindi pwede itanggi ang pagka-Diyos ni Kristo because the Father himself says that the Son is God. Mamumroblema ang Iglesia ni Kristo doon. Yun nga pa At ganun din ang Jehovah's Witness. yan po ang panlaban ko noon pa hanggang yun po ang panlaban. Yeah. Okay. So, any prayer request before we end? Anything you'd like us to pray for? Masakit ulo ko ngayon. Ay, si Sister Baby, okay. Ay, nawala na yan nung nag-communion tayo, sis. Amen. Okay. Sige, pag-pray natin, Sister Baby. Gagawa mo. Okay. Tumatawag Anything ka pa more? palapi. Tama ba Anything more? tumatawag ka? Okay. Sister Rose. Tama kasi pag nakikinig ka lang. Rose San Andres. Unless si Rose Baring ay gustong mag-end in prayer. Sister Rose, pag-pray mo na kami and let us end in prayer. So, Rose San Andres. Ako. Sige po. Okay. Hallelujah, Lord God. Oh, how great thou art. Father, Son, and Holy Ghost, how great thou art, blessed Trinity in one. Diyos, doon ngayon at magpakailanman na nasa trono, na hindi kailanman naalis sa trono, the reign enthroned forever, our God reigns. Yes. Sa oras na ito, Ama, kahit ano pa pong nangyayari sa mundo, Lord, salamat sa iyong banal na presensya, Ama. Lord, the truth of you, Panginoon, hindi nagbabago na ikaw ang Diyos. Salamat sa iyong presensya, Panginoon.
na patuloy po namin nararanasan at ipinaparamdam niyo po sa amin, ipinaalala sa amin, Panginoon, that you are our God at ang iyong Yes. presensya, Diyos, ay buhay at nananatili hanggang Yes, ngayon. Lord. Lord, salamat po sa kayamanan ng iyong mga salita. Siya nga Salamat po. po sa yaman ng iyong mga salita. At Mm. pati, Panginoon, ay patuloy pa po namin, O Diyos, na hukayin ang kayamanan ng iyong mga salita habang nandito kami sa mundo, Panginoon. Enable us, O Lord God, and give us opportunity na patuloy na hukayin ang kayamanan ng iyong mga salita. Higit pa, Panginoon, sa mga kayamanan. Oh, the precious things of this world. Oh, Yes. Holy Father, patuloy din po namin dinadalangin. Pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat, O Diyos, ang matin sa gawain ngayon at sa lahat, Panginoon, kahit hindi matin sa amin, lahat ng mga Yes. Kristyano, linggo po ngayon, lahat ng mga pastor, dahil linggo po ngayon, lahat ng mga Pilipino, dahil linggo po ngayon, po silang lahat. Yes. Even all, Panginoon. Lord, we continually pray, Panginoon, sa aming kapatid, sa baby Carlos, Panginoon. Yes. About isa ngayon, O Diyos, about isa ngayon naman na may nararamdaman. Salamat sa galingan. Thank you, God, for healing. In the name of Jesus, we claim, Panginoon, ang power, Ama, ng dugo of Cristo through the communion, Lord, through the Holy Communion. Lord, covenant with our Lord, Panginoon, sa kagalingan, O Lord, sa kanyang katawan at sa kanyang dugo. Salamat, Lord, Yes. kasama po ang kagalingan. We agree. Panginoon, patuloy din po namin dinadalangin, O God, more. Panginoon, malapit na po, Lord, ang Feast of Tabernacles, ang muli niyo pong, Lord, yung mga feast sa Israel, na sabi ko, kapag ikaw ay kumikilo sa kanila, pinagpapala mo sila, damay din po Diyos ang buong mundo, God, of what you're doing, even all the Gentiles. Lord, damay din po kami sa pagpapala, O Diyos, naway patuloy buhos at pag-apawin, pagbahain niyo po, Panginoon, ng pagpapala. Lord, sa bansang Israel, even as patuloy Ama ng reviving, awakening, patuloy na pagkilos ng Espiritu Santo upang buhayin muli, O Diyos, ang Kristyanismo sa buong mundo, Panginoon. Mga tao na hindi pa naniniwala sa iyo. Pandemic na ito, O Diyos. Yes. Oh God, tapatan niyo po, higitan niyo po, Panginoon, ang presensya to awaken us, to revive us, oh God, sa mga araw na darating. Salamat po, Panginoon, we are hoping and trusting in you. At salamat po, Diyos, ay pagpapala sa aming lahat sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. At patuloy niyo po kaming gabayan in the days to come, oh Lord God. Oh Spirit of God, salamat po. Ikaw po, Panginoon, na nangunguna at gumagabay sa amin. Salamat po, Ama, sa inyo pong lahat ng pagpuri at pagsamba. In Jesus' name. Amen. Thank you, Amen. Lord. Okay. Thank you, Sister Rose. Yung atin pong mga tithes and offerings, hindi naman natin kinokolekta at this time, no? Gamitin nyo na lang po na itulong dun sa walang-wala talaga. Kung may kilala kayo na wala nang makain halos, no? Hindi nakatanggap ng ayuda sa gobyerno, tulungan na lang natin. Ganun na lang po. Inom ka pa nga eh. Oo. So, in that way, we honor God pa rin. So, salamat sa inyong participation sa araw na ito, mga kapatid. At tayo ay pinagpala ang proteksyon, ang gabay, ang Praise the biyaya, ang habag, Salamat sa Panginoon. lahat. Amen. Shalom, To God shalom be the sa lahat. glory. Amen. Shalom. Shalom, God shalom. bless you all. God bless you Shalom. all. Bless you all. God bless. Thank you, Okay. Pastor Rose, Nana. Pastor, God bless Sunday po you. ulit. Thank you, thank you. E-end ko na to, ha? End ko na po ito Sige po, para sa Pastor. lahat. Wala pa tayo, Picture, Pastor. Ay, picture. Ilagay nyo na, lagyan nyo ng picture yung inyong mga ano. So, kunan natin ng screenshot. Si Jonalyn, walang picture. Si Chris. Si Cassidy. Ayan. Si Chris, walang picture. Sige, Chris. Ayan. Ayan. Okay. Picture po ba? Alright. Si CK. CK. Okay. Screenshot lang. Okay. Nakunan ko na. God bless you all. Bye-bye, Pastor. God bless you. Bye-bye. God bless. God bless. God bless you. Sige. Okay.